Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at German Defense Minister Boris Pistorius pipirma sa isang defense cooperation agreement bago matapos ang taon. Ang detalye sa ulat ni Denise Osorio. Papalakasin ng Pilipinas at Alemanya ang kanilang ugnayang militar sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Inanunsyo ni na Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ni German Defense Minister Boris Pistorius nitong linggo na magkakaroon ng pirmahan ng isang defense cooperation agreement bago matapos ang taon na posible sa Oktubre. Anila, ang agreement na ito ay naninindigan sa International Rules-Based Order ng Indo-Pacific Region at bubuo ng pangmatagalang pakipagtulungan sa pagitan ng mga armed forces ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pagbisita ni German Foreign Minister Annalena Baerbock noong January 2024 at pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Berlin noong March. Ayon kay Secretary Teodoro, hindi maipagkakaila ang paggastos sa tanggulang pambansa dahil mahalaga para sa pagpapalakas ng isang bansa ang matikas na armed forces, lalo na para sa isang bansang nasa lugar na kaamba na panganib. It stands to reason that a strong, credible deterrent posture is necessary both for discouraging unlawful behavior by any threat actor on one's country, and secondly also since a lot of big ticket items are multi-use and the Philippines being one of the most vulnerable countries, if not the most, to climate change, it will also help in humanitarian assistance and disaster response. Dagdag ni Teodoro, ito ay isang paraan upang palakasin ang bilateral arms cooperation at makipagtulungan sa mga joint projects. Iginiit din ni Pistorius na obligasyon ng mga bansa na palakasin ang maritime order dahil valid ang United Nations Convention Law of the Sea o UNCLOS at dapat lang na masunod ito. Sa gitna ng alitan ng China sa iba pang mga bansang inaangkin ang teritoryo, nanawagan ng Alemanya na mag-ambag ang mga bansa sa de-escalation at panatilihing bukas ang lahat ng communication channels nila sa China. And when it comes to cooperation, then we have to highlight once more that defense cooperation is more than armament cooperation. So we talked a lot this morning about cooperation with regard on training officers, training staff, and so on. This is crucial for, as a first place, I think, to start again and to continue and to increase the numbers. And in the second place, we will talk about what is possible in terms of armament cooperation, in exchange, in supporting each other. Dagdag pa ni Pistorius, bibisita ang kanilang hukbong pandagat sa Maynila sa darating na Setyembre. In addition to port calls in partner countries, our two vessels, the frigate Baden-Württemberg and the combat support ship Frankfurt am Main, will also participate in a number of multinational naval exercises with one or several partner nations. Idiniin ni Teodoro at Pistorius na walang legal validity ang paratang ng China sa pag-aangkin ng teritoryo, sang-ayon sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Iginit din ng Pilipinas na hindi nito ninanais magkaroon ng digmaan laban sa China. Noong Miyerkules, sinabi ni Pistorius sa kanilang German state media na sadyang palalakasin nila ang kanilang suporta sa mga bansang nape-pressure dahil sa mga di-umanong dangerous maneuvers mula sa China at isa na rito ang Pilipinas. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.